Okay, naka-record na. Then we will go live para this is series. Okay, a series of biblical history and the book of Genesis. Okay, we will be going live on our Facebook group. Okay. Okay, dito na tayo sa part 3 ng Genesis 4. Okay, okay, this is part 3 of Genesis 4, which nandito ngayon yung nauna ay part po yun ng Children of Men. Children of Men in the sense that pinatay si Abel, kaya wala nang tumatawag sa Diyos na God. O kaya dito mapapansin natin na men began to call the name of the Lord. So ibig sabihin na yung progenitor ng human race ay wicked. Kaya ngayon ay papasok po tayo sa chapter ng mga tao na tumawag na sa Diyos. Okay? So para malaman natin yan ay we will deal with this part 3 na kung saan ay magpapakita sa atin na may solusyon ng Diyos sa bawat problema. So sabi rito, and to Seth, to him also there was born a son. And ito na yung actually yung lahi ni Seth dahil dito sa dugtong ng history, kasaysayan, si Adan ay nanganak. Okay? Kaya iba, sa atin ngayong pag-aralan. Okay. Now, bago tayo tutungo doon, ay may prayer thought muna tayo. Patriarchs and Prophets, page 80, paragraph 2. It says, to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of Jehovah. So dito binanggit na there was a time that men did not call God, the Lord Jehovah. But now when Seth and Enos become the son, nagkaroon po ng anak si Seth, ay men began to call the name of Jehovah. At sabi po rito, the faithful had worshipped God before, but as men increase, the distinction between the two classes became more marked. There was an open profession of loyalty to God on the part of one, as there was of contempt and disobedience on the part of the other. So nandito na yung distinction na kung saan ay sa part 2 ay atin pong nakita ang curse na pumasok po kay Cain. Kaya talagang laganap yung kasamaan na pumasok sa sanglibutan in the history of the world, na kung saan ay dito ngayon ay ating mapag-aralan that there is
another generation na mag-solve ng problemang ito. Kaya mayroon ng tinatawag nating contention sa between two classes of people na kung saan ito na yung pagpanganak kay Enos, that's the time when men began to call the name of the Lord Jehovah. Okay, so sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ay atin munang hilingin sa Banal na Espiritu na tayo'y bigyan ng dagdag na kaalaman at pagkaunawa para sa mga bagay na ito kasi alam natin that we have a limited mind understanding, but we need the Holy Spirit to give us more power to understand the things that are spiritual. Okay, tayo po muna ay manalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin, na ngayong umaga ay kami po ay magpapatuloy ng pag-aaral sa inyong banal na kasulatan, especially dito sa biblical history, Panginoon, na itala dito sa Book of Genesis. Tulungan nawa kami, Panginoon, kasama na po ng aming mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatiran na sumusubaybay po ng platform na ito, na kung saan, Panginoon, ay dagdagan niyo po ang aming pagkaunawa sa mga bagay spiritual, dahil wala po kaming kakayanan at amin pong tinatanggap na kayo lamang ang siyang makapagbigay sa amin ng kaunawaan sa mga bagay spiritual. Kaya salamat, Panginoon, sa provisyon ng Banal na Espiritu na siyang aakay sa amin tungo sa pagkakilala sa buong katotohanan na inyong ihayag sa inyong iglesia. Salamat, Panginoon, sa inyong patugon. Amin pong inasahan ang lahat ng pagpapalang inyong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa part 3. Okay, the children of men. Sa last part ay atin pong na pag-aralan yung sunod-sunod na pagkaanak ni Cain. Okay? Si Cain ang nag-anak kay Enoch. Enoch, hindi po itong Enoch na walk with God, ano? So this is the first Enoch na masama. Okay? And then, tapos kay Enoch, ay nag-anak po siya kay Arad. And then Arad, Mehujael, and then Methusael, and then Lamech. So these are actually the yung pang-seventh, ano, na kung saan ay si Lamech na ito ay the most na to, parang lumala ang kasamaan ng tao dahil kung sa kanya yung kay Cain ay sevenfold yung tawag nito, yung mag-avenge. Dito kay Lamech naman ay 77-fold. Okay? So, tingnan po natin yung kasaysayan na itong si Lamech ay nagkaroon ng dalawang asawa. Okay? Paano siya nagkaasawa na ang anak ni Adan ay puro lalaki? Okay? So, by the demand of that situation, we need logic, okay? Naisipin natin na kung saan ay paano nagkaasawa siya ng babae. So therefore, there is somewhat a necessity to understand that Adam had daughters, okay? So itong dalawang asawa niya, si Ada at saka Silya, ay nagkaroon po ng mga anak. Okay, tagdalawa-dalawa po sila. Ang una kay Ada ay si Jabal at sa Jubal, twin. Okay? Ito magkapatid. Dwell in tents and then handle the harps and organ. So ito yung kanilang karakteristik. Kaya yung originator of the tent makers is Jabal. Ito namang yung sa mga harps and organs ay si Jubal.
Okay? Dito naman sa anak ni Lamech kay Sila ay si Tubal-Cain at si Naama, babae. So babae yung anak ni Lamech dito kay Sila. So dalawa, lalaki at babae. Ito naman ay si Tubal-Cain ay instructor sa artificial in brass and iron. Ito yung mga instruments din, ano? And then itong sister niya ay si Naama. At dito tayo minto sa verse 24. Okay? Yesterday. Okay, ngayon ay sa verse 25. Okay, pakibasa nga po sa verse 25 ng Genesis. So ito yung pagpapatuloy natin. Sige po. Verse 25, muling nakilala ni Adan ang kanyang asawa at siya'y nanganak ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Seth, sapagkat kanyang sinabi, binigyan ako ng Diyos ng ibang anak na kahalili ni Abel sapagkat siya'y pinatay ni Cain. Nagkaanak din si Seth ng isang lalaki at tinawag ang kanyang pangalan na Enos. Nang panahong iyon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Okay, so dito yung transition ng mga wicked people na kung saan dahil pinatay po si Abel ay walang tumawag sa Diyos na Jehovah dahil si Abel ay siyang sana yung tinatawag natin na solusyon sa problema na si Cain sana yung progenitor. Yung progenitor ay siya ang magdadala o the heir o yung talagang representante ng co-regent. Yung co-regent ay si Adam. Okay? Ngayon ay nagkaanak siya na maging progenitor. Ang progenitor ay tagadala ng kanyang lahi. Okay? Na kung saan siya yung firstborn. Kaya yung firstborn ay mayroon siyang tinatawag na advantage. Sana. Okay? Pero hindi nangyari dahil siya ay di tumupad sa Panginoon. Kaya they are wicked. Na pinatay niya pa si Abel dahil sa galit niya na hindi pinansin ang kanyang handog. Ngayon ay walang tatawag sa Panginoon na Jehovah. Kaya dito ay pagka nagkaanak si Adan, sinabi diyan sa talata, at nakilala. So may kwan siya, connotation of sexual intimacy wherein pagkatapos niyan ay nagkaroon ng anak. Nagkaanak siya kay Enos o kay Seth. At si Seth na ito, nagkaanak kay Enos. Okay. So, ito ay binigay ng Panginoon na maging daluyan ng pagpapala dahil itong si Seth ay nag-umpisa na kung saan nagkaroon siya ng anak at doon nag-umpisa na ang mga tao call upon the name of the Lord. So, ito yung question ng mga karamihan sa theology. Ano? Ibig ba sabihin ay before pinanganak si Enos, ay hindi tumatawag ang mga tao sa Panginoon. Okay. Yes, dahil yun ay nangyari na pinatay si Abel. Mula noon na pinatay si Abel, ay ang kasamaan ng tao ay talagang lumala. Kaya walang tumatawag sa kanila sa pangalan ng Panginoon. Saan ngayon si Adam? Si Adam ay siyempre nandoon na patuloy, pero ang sinusundan kasi ni Moses sa kanyang pagsulat dito sa aklat ng Genesis ay kung papaano yung generation ay nagpatuloy. Okay? Notwithstanding or hindi iniiwan yung
kalagayan ni Adan. Ngayon, tingnan natin sa Patriarchs and Prophet kung ano pong comment dito na patungkol po kay Adam. Okay? Alamin natin ano nangyari naman kay Adam. Okay. So, generations of Adam were being instructed faithfully. Ngunit itong si Cain ay nataliwas. Okay? Tingnan po natin. For nearly 1,000 years, malapit sa 1,000 years, Adam lived among men, a witness to the results of sin. Faithfully, he sought to stem the tide of evil. He had been commanded to instruct his posterity in the way of the Lord, and he carefully treasured what God had revealed to him and repeated it to succeeding generation, to his children and children's children, to the 9th generation. He described men's holy and happy state in paradise, and repeated the history of his fall, telling them of the sufferings by which God had taught him the necessity of strict adherence to his law, and explaining to them the merciful provisions for their salvation. Yet there were but few who gave heed to his words. Often he was met with bitter reproaches for the sin that had brought such woe upon his posterity. So, anong nangyari mga kapatid? So, within almost 1,000 years, ay talagang nagtiis. Nagtiis si Adam na bagamat sabihin natin na mayroon siyang anak na si Cain, pero few of them ay halos wala nga po eh. Dahil alam natin dito ay talagang kasamaan ni Cain ay talagang lumala hanggang sa kay Lamech. Kaya nakaranas po si Adam ng kahirapan sa pagbigay ng aral sa kanyang anak at sa kanyang mga apo. So dito po ay nakita natin na inutusan siya ng Panginoon na dapat ay ipahayag ni Adam ang kalooban ng Panginoon. Ngunit sabi nga po rito sa talata na kakaunti lamang po ang nakikinig sa panahong yon na wala pa si Seth. Okay? Ibig sabihin ay talagang lumago yung kasamaan sa lupa at parang hindi pinapansin ang kanyang salita. At sabi nga po rito, kadalasan ay sinasalubong siya ng mapapait na panunuya para sa kasalanan na nagdulot ng gayong kapahamakan sa kanyang mga inapo. So ito na ay na kanyang na-rape or dahil ang natanim niya ay pagkakamali. Kaya yun ay dinadanas niya ngayon ang kahirapan na kakaunti lamang ang nakinig sa kanya. Na kung saan ay kadalasan ay tinutuya pa. Kaya makakaranas din po ang tao, ang mga tao sa ngayon ng panunuya. At marami ang manunuya. Kakunti lang po. Kahit si Adam po nahirapan na ibalik yung kabutihan sa puso ng tao. Especially doon sa mga anak niya, mga apo ni Adam. So yan po yung kalagayan ng sitwasyon ni Adam na talagang napakahirap. Nakakaunti lamang, halos wala nga po doon sa kanyang lahi ni Cain. At nahirapan po siya. Ngunit ito po ay may hangganan naman. Kaya nga po nagkaroon ng eksperyensya itong lahi na siyempre sa kalaunan
ay nagkaanak din po si Adam diyan ng babae. Kaya nga po nagkaroon ng anak si Cain. Okay? Dahil kung hindi nagkaanak si Adam ng babae, saan po siya kukuha ng asawa? Okay? So yun po yung naging kalagayan po ng tao na to replenish, na punuin ang lupa, ay nagkaroon po ng tinatawag natin na intermarriage. Yes, intermarriage between those people na mabuti at masama. So ito na po yung kasalanan na actually na umiiral sa sanglibutan in the Bible history. Okay, dito po sa sinulatan ni Ellen G. White sa Church Triumphant or Christian Triumphant, page 38, paragraph 4, for some time, the two classes remained separate. Okay? So may dalawang klase po na talagang separado. Okay? The race of Cain spreading from the place of their first settlement, dispersed over the plains and valleys where the children of Seth. Ito na po ang kalagayan actually na nung ipinanganak na si Seth, ay dito na po nagkaroon ng distinction. Dahil doon sa kapanahunan na dumami ang lahi ni Cain, ay wala pong tumatawag sa Diyos. Okay? So mapapansin natin mga kapatid na may nagkaanak si Adan, babae, kaya hindi binanggit doon na may another children siya. Okay? Ang binabanggit po sa Old Testament actually, yung mga lalaki. Tinatawag yan na progenitor. Yung magdadala ng lahi. Magdadala ng lahi na yun ang isang binigay na karapatan na sana ay mangyari kay Cain, pero hindi po nangyari. So he failed. He failed na magkaroon ng tunay na representasyon ng lahi ni Adan. At kaya nga po ay he was called the children of men. Children of men, ibig sabihin ay evil. Pag sinabing children of God, that is actually born of the Spirit, na kung saan ay dito po ay nag-umpisa sa lahi ni Seth, na kung saan si Seth nagkaroon ng anak. Kaya nga po, dito na yung separation. Kaya dalawang separadong kampo. Ang kampo ni Cain at yung kampo ni Seth. Na itong kampo ni Seth ay dito na po yung pagtawag nila sa Diyos na Jehovah. Okay? So, sabi po rito, and the latter, in order to escape from their contaminating influence, withdraw to the mountains. So, dito po napapansin natin, itong lahi ni Cain ay nasa plain. Nandun po sila, talagang they dwell in the places where they spread. Pero yung napilitan ngayon, itong si Seth, na doon manirahan sa mga kabundukan. Okay? So, withdraw to the mountains and there made their home. Okay? But in the lapse of time, they ventured little by little to mingle with the inhabitants of the valleys. This association was productive of the worst result. Okay? Okay, any question as far? Sige. Brother, sino pong ina nila Lamek, sino po yung ama nung ni Seth? Okay. Anak po. Yung itong si Seth ay nag-anak kay Enos. Okay? So ibig sabihin nito ay si Seth ay nagkaroon din po ng asawa. Okay? So saan po siya kumuha ng asawa? Okay. Walang ibang makukunan ng asawa maliban sa mga anak ni Adam. Okay? So Adam therefore has daughters. Makuha natin yan, pag-aralan natin sa chapter 5. Nandun na po yung tinatawag natin na yung genealogy na naitala doon na ilang taon ba namuhay si
si Adam, ilang taon po ba siya? Kung ating pansinin po ay more than almost 1,000. Kasi nagkaanak siya kay Seth na 900. O tingnan natin kuwan lang po natin. Sabi rito okay. Okay. 900 plus siya kuwan siya, talagang tumanda na. Pero nagkaanak siya kay Seth. Okay, ayon dito sa tala ay Adam 330 years old begat a son named Seth. Yan po ang chapter 5. So mapapansin natin na within that 330, pansin natin 330 years. Okay? 330 years old siya. Nagkaanak kay Seth. So before this, before Adam had actually son, ay nagkaanak pa siya ng babae pero hindi binanggit po. Walang nabanggit sa talaan ng Genesis na before ipinanganak si Seth ay nagkaanak siya ng babae. Pero ang question, saan sila ngayon magkuha ng pangasawain nila o asawa? Wala namang ibang tao na pinagmulan, kundi nanggaling lamang kay Adam. At yun din ang nangyari kay Cain. Si Cain ay saan siya kukuha ng asawa? So sa kasaysayan, sa pagdami ng tao, ay nangyari po yan na nagkaroon ng anak si Adam, mga babae pero hindi po binanggit sa sinulatan ni Moses. Kaya dito medyo maraming question po dito na kung saan ay kung ating pong balikan ng biblical history. Kaya nga po dito ay talagang maingat na atin pong sinubaybayan itong kasaysayan sa Genesis na magamit lang natin yung logic and reason. Logic and reason in the sense that it was not written. It was not written in the Old Testament that Adam and Eve nagkaanak ng babae. Before, pinanganak dito si Cain at saka si Seth. Pero, ang tanong naman dyan ay saan sila kukuha ng maging asawa nila? Kay lalaki man sila. So, therefore, it needs an understanding and a reason of having daughters si Adam. So Adam, before 330 years na namuhay po si Adam, ay nagkaroon po ng nagkaroon ng anak si Adam ng mga babae para magkaroon ng asawa itong si Seth. Dahil paano naman magkaanak si Seth kung walang babae? Kaya ito ay isang provision ng Panginoon na kanyang pinahintulutan na kung saan ay magdami o dadami yung tao sa lupa. Based on this biblical history natin pong mapapansin. So, at alam po natin na namuhay si Adam 930 years old. So, dito po mapapansin po natin na with this age, at sinabi po rito sa verse 4 ng Genesis 5, na at the age of 800, marami pa po siyang sons and daughters. So within that span of years na kung saan ay nagkaroon ng mga anak na babae, ay maaari yung mga babaeng yun ay yun po yung napangasawa ng mga anak at mga kaanakan na later ay nagkaroon po ng tinatawag nating intermarriage. Yung intermarriage, yung nasa kabundukan ay
nag-adventure at bumaba sa plain or sa patag na ito naman ay lugar ng lahi ni Cain. Kaya nagkaroon ng intermarriage na ito ay hindi na makilala kung saan ba talaga ang tunay na anak ng Diyos or mga children of righteousness. Ibig sabihin yung mga matuwid na mga tao dahil yung mga nasa kabundukan na lahi ni Seth ay bumaba, nagkaroon ng adventure at nagkaroon ng asawan. Kaya dito binanggit uh, sa inspiration na in the lapse of time, sa paglaon ng panahon, ay they venture at little by little to mingle with the inhabitants of the valley. This association was productive of the worst result. Bakit po? The sons of God saw that the daughters of men that they were fair. Kaya yun yung nagkaroon ng intermarriage na yung mga mabuti bumaba at nagkaroon ng asawahan. Nakita nilang mga babae ay okay naman. Yung mga anak ni Cain o yung kaapuhan ni Cain ay yun, nagkamit sila at yun, nagkaroon ng relationship hanggang nagkaroon ng marriage. Kaya nagkaroon ng tinatawag nating intermarriage. So sa kasaysayan ng unang mga ninuan, tagal po yan ng panahon. Kaya dumami ang tao. At doon na yung tinatawag natin na nagkaroon ng intermarriage. Kaya it displeased the Lord. The children of Seth, attracted by the beauty of the daughters of Cain's descendants, displeased the Lord by intermarrying with them. Many of the worshippers of God were beguiled into sin by the allurements that were now constantly before them, and they lost their peculiar holy character. Kaya yun ang kasaysayan. Actually, makuan po yan mahabang panahon na ginugol po dyan, na nagkaroon ng kasamaan, nagkaroon ng asawahan, at alam natin yung pag nagkaroon ng asawahan ay magkaanak din sila at hindi natin matrace kung ilang mga anak nila. Pero ang nasa Biblia lang po, yun lang ang sinusundan natin. Kung paano po dumami ang tao at naging ganito kadami po yung mga tao sa ngayon. So these are actually the times where it was allowed. It was allowed for them na magkaroon ng asawa na kung ating tutuusin po ay magkapatid, nagkaasawahan. So ito po ay the result of sin. The result of sin in the sense that they are actually in one genes na nangyari, doon lang po nangyari na kung saan ay nanggaling kay Adam and Eve ang pinanggalingan po ng tao at nagkaroon ng kasamaan, lumago ang kasamaan dahil nandoon yung tinatawag natin na pagdaloy ng tendensiya ng dugo doon sa ibang mga lahi sa panahon na yan. So, dito makikita natin na medyo hindi maganda. At talagang hindi po maganda. Pero ito, God allows it to happen. Why? Upang makita yung kasamaan at later ay God has a solution for this. Because He's an all-knowing God. At alam natin mga kapatid, hindi na natin masisi ang Panginoon, bakit ganito? Napakagulo naman yata na nag-umpisa sa ganito. So makikita natin na God allows this to happen, but yet He proposed na mayroon pong mga magdadala nito. Yung tinatawag na progenitor. Yung progenitor ay magdadala ng lahi ng mga mabuti. Kaya dahil nasira ito sa panahon ni Cain, na siya yung progenitor, ay nangyari na siya po ay distractor.
sumira. Sumira doon sa representation of men that was saved by God. Kasi niligtas ng Diyos si Adam and Eve sa pamagitan ng pagpatay ng tupa. At yun ay pagsuklob ng tupa ng balat ng tupa, yun po ang representation ng katwiran ni Kristo, na kung saan ay mabuo sa tao ang katwiran ng Diyos sa pamagitan po ni Kristo na tinitingnan akin. Kaya yun ay prophecy din, mga kapatid. Yung pagsuot niya ng damit na yon ay prophecy po yan, na kung saan ay pagsusuot din ng katwiran ni Kristo sa mga taong banal. Okay? So, ito po yung nangyari sa kasaysayan, na ang lahi ay dumami. Kaya there is a distinct, or there are distinct separation sa mabuti at masama, mga kapatid, na pinahintulutan ng Panginoon yan, na magkaroon ng pag-asawahan, pero ang kasamaan ay pumasok. May consequence din yan, mga kapatid. So God allows it, okay? I will allow it now, but you will see what will happen. What will be the end of those wickedness na ginawa po ng tao. Kaya dito po mapapansin natin, yes, God allows it. Pero sa ngayon na marami na po mga tao ay hindi na po maaari yan na kapatid-kapatid mag-asawahan. Yan po ang isang mayroon na pong law of the land. And because of the law of the land, ayon po doon sa Romans chapter 13, ay dapat magpasakop sa kung ano po ang declare ordinances of the law of the land. Bagamat sabihin natin, yes, ang Diyos nga nag-allow niyan eh. Noon yun. Because that is actually the time when man is still ongoing to replenish the earth, o punuin ang lupa. Ngayon sa marami na po mga tao, then it is not allowed ngayon, mga kapatid, na yun po yung may mga law na yung mga land. Actually, sa panahon ni Moses, it has started, mga kapatid, na may law. Okay, sin spread abroad like a deadly leprosy. Ito po ang description, description po ng Patriarchs and Prophets, page 81, paragraph 2, na talagang parang ketong, na kasi ang ketong, mga kapatid, pag kitongin ka ay siniseparate. Pero hindi naiwasan po na itong leprosy na ito magkalat because of the sin of men, na nagkaroon ng intermarriage nga po, kaya nagkaroon ng pagkalat ng kasamaan sa lupa. Kahit na yung mga lahi ni Seth ay mga sons of God, children of God, but yet noong nagkaroon ng intermarriage between Cain, yung sa kay Cain na descendants, ay yun na po, ay nagkaroon din ng kasamaan doon sa mga lahi ni Seth. Pero at that time, ay makita po natin na this is where God has been called Jehovah. Mingled with the depraved, they became like them in spirit and in deeds. The restrictions of the seventh commandment were disregarded. So ibig sabihin ay noon pa man ay mayroon ng kautusan, pero hindi lang nasulat. Okay? So yan dapat na kuha natin, kasi ang rule, the rule of law of life ay nandyan na po yan. So God has actually revealed to His children through Adam, na pinangaralan po sila kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon po, mga kapatid, yun ay sinulat na ni Moses, or sinulat ng Diyos sa pamagitan doon sa kay Moses, na ibinigay po yung 10 utos. Pero bago pa man yan, ay nandun na po yung will of the Lord. Yung will ng Panginoon, yun na po yung kalooban niya, which is the 10 Commandments. Yan ay naisulat para maging remembrance, o tinatawag natin na alaala sa Diyos, na mayroong Diyos na siyang nais na mamuhay
ng may pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa tao. Okay, so dito, and they took them wives of all which they choose. Kaya kahit saan na lang mga kapatid ay nagpili sila ng asawa nila kaya nagkaroon ng intermarriage. The children of Seth went in the way of Cain. Now that is naitala din po Jude sa verse 11 sa New Testament. Ano po? They fixed their minds upon worldly prosperity and enjoyment and neglected the commandments of the Lord. So, ito na po, mayroong commandment ng Panginoon. Bago pa man isulat yan ni Moses doon sa Mount Sinai, sinulat ng Panginoon at nabasag nga po yun, di ba? Kasi tinapon. At yun, kaya sinulat yung sa dalawang tapyas ng bato. So dito po ay mapapansin natin na men did not like to retain God in their knowledge. They became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Therefore, God gave them over to a mind void of judgment. Verse 28 ng Romans, ano? Sin spread abroad in the earth like a deadly leprosy. So yan po ang nangyari sa kasaysayan na binalikan lang po natin, at least maunawaan natin na ganun pala na God allows it na ganun ang pangyayari, ngunit hindi naman nagpapaya ang Panginoon dyan. No? God allows it to happen so that men could realize the sinfulness of sin, na kung saan ay makikita na lumala ng lumala dahil doon sa disobedient. Ang hindi pagsunod sa kalooban ng Panginoon ay nagdudulot po ng kasamaan na lumalala, padagdag po ang paglayo ng tao sa Diyos. Kaya dito po ay kung ang kung ang mabuti ay makipaghalubilo sa masama, ay kalaunan ay ma-influensyahan po ng kasamaan. Kaya yun po yung sinabi sa New Testament na huwag makipagpamatok sa unbelievers, dahil dapat makalearn na tayo ng lesson in the Bible history. Kaya binalikan po natin yung biblical history because ito ay isang pagpapahayag. O kita nyo, nakalearn kayo ng lesson dito sa nakaraan. Yan po ang tingnan natin. So ibig sabihin, we need to learn from the past, na kung sana ito po ay pinahintulutan ng Panginoon na mangyari because He has in mind those people ahead. Ibig sabihin, this is for us. Lesson for us ito, mga kapatid, na binigay ito ng Panginoon, tinala yan ni Moses para ito ang nangyari noon. Hindi pa ba kayo mag-learn dito? Yan po ang sinasabi ni Moses kung buhay lang si Moses. Sinulat ko ito para malaman ninyo kung anong nangyari, na bakit sumama ang sanglibutan dahil dito. So ibig sabihin ay binabalikan po natin ito para magkaroon tayo ng realization that we came to our senses that sin doubled when there is disobedient. Na nandiyan na nga yung lahi na yan eh. Nandiyan na yan. Okay, so anong solusyon? Okay, lakad. Walk in the laws. Kaya nga po dito sa propesya nating pag-aaralan ay binabalik po ng Panginoon na dapat makalearn po tayo sa mga leksyon na natutunan na hindi natutunan ng tao sa nakaraan. Okay? So, the reality of death is being fulfilled in human family. So, ipinakita na dito, mga kapatid, yung talagang resulta ng kasalanan na pumasok, na ang kamatayan ay dumadalo o nandyan na sa tao, na dahil dito sa kasamaan na pumasok. Adam's life was one of sorrow, humility, and contrition. Kaya napakahirap po kasi yan. Siya yung pinanggalingan kasi ng kasalanan eh. Ang sisi pa ni Cain ay sa kanya eh, na ikaw kasi at si mother ay nagkasala. Kaya ganito ngayon ang nangyari sa amin, mga anak.
Kung ang nangyayari ngayon mga kapatid sa atin, na mayroong mga bata, mga anak na pag nakaranas po ng kahirapan ay sinisisi sa magulang, kayo kasi ganito, ganyan. Kung nangyayari ito ngayon sa atin mga kapatid, nangyari din yan noon. Ah, yun lang po ay hindi po inaitala na ganun po yung senaryo, ano. Pero through the lens of logic and reason ay maisip natin na kung ano pang nangyari noon. Okay, bagamat sabihin natin, yes, it was not written. All that we believe should be written in the Bible. But there are things that happens in the past, especially dito sa sitwasyon na ito, na saan sila kukuha ng asawa kung wala namang pinanggalingan na ibang babae. Oh. So, we can just presume and conclude that Adam ay nagkaroon ng mga anak na babae na kung saan yan po ang pinanggalingan ng asawa ni Cain at ni Seth. Okay? So yan po yung ating presumption dyan sa mga bagay na ito. Na God allows it to show that there is actually event that happens na pag nagkaroon ng intermarriage, makalearn tayo doon. Nagkaroon ng intermarriage, kaya actually sinabi ng Panginoon, okay, ito ang kalagayan, mayroong separation na. Itong si Cain ay naging distractor ng lahi. Okay, hindi siya progenitor. Walang progenitor ngayon. Okay. Ngayon, pinanganak si Seth na to be the progenitor ng mabuti. Na siya ang magdadala ng lahi ng mabuti. Okay. Ngayon, dumami, nagkaanak itong si Seth. Okay, saan siya kumuha ng asawa niya? Doon din sa anak ni Adam. Okay? So, ngayon ay nagkaroon ng marami nagkaanak at yun po ay naninirahan sila sa kabundukan at sa kalaunan ng panahon ay bumaba sila, nag-adventure hanggang sa nagkaroon ng intermarriage. Okay? Between the Son of Man and Son of God. Okay? The children of man, the children of God. So yan po mga kapatid yung nangyari, nagkaroon ng intermarriage hanggang nagkalat na po mga kapatid. Hindi mo halos hindi na ma-identify. Pero those who are faithful to the words of the Lord are still obedient to the commandments of the Lord. Okay, sabi po rito, okay, he was the first made acquainted with the reality of death in the human family when Cain, his firstborn son, became the murderer of his brother, filled with the keenest remorse for his own sin. Kaya talagang pagsisisi niya mga kapatid ay ganun na lamang kasi siya din kasi ang nag-umpisa ng kasalanan. Kaya ito ngayon ay inaanin niya ang kanyang ginawa na disobedient, na nakita niya na ang kanyang anak ay pumatay sa kanyang kapatid. So ito ay napakasakit yan na karanasan ni Adam. Pero nandiyan na yan, sabi ng Panginoon, kaya ang kanyang devotion sa Panginoon, paano masolve itong problemang ito? No. So, nung nagka-edad na siya, 330 years old, nagkaanak siya kay Seth. At alam natin mga kapatid, pag panganak niya na kay Seth, hindi kagad mag-asawa yan. So, ibig sabihin, magkaedad pa yan. Okay, magkaedad siya mga, sabihin natin, 30, 40, naitala po yan dito sa chapter 5 na sunod natin na pag-aaral. Ano? So, sabi rito, filled with keenest remorse for his own sin and doubly bereaved in the death of Abel and the rejection of Cain. Adam was bowed down with anguish. He witnessed the widespreading corruption that was finally to cause the destruction of the world by a flood. And though the sentence of death pronounced upon him by his maker had at first appeared terrible,
Yet, after beholding for nearly 1,000 years the results of sin, he felt that it was merciful in God to bring to an end a life of suffering and sorrow. Wow. So, napakalungkot po yan na ma-pronounce ng Panginoon, okay, tatapusin ko to. Magkaroon ng flood. Kaya sa chapter 5, chapter 6, ay mapapansin po natin dyan na pinadali yung pagsulat ni Moses, pinadali niya, pinaiksi niya yung mga genealogy at na-trace na hanggang kay Noah. Okay? At itong huling anak na si Metosela, yung Metosela na ito ay anak ni Enoch. Yung Enoch na na ating pinag-aralan na si Enoch na hindi namatay, ayun na po ang ama ni Metosela. Yung Metosela is the longest man ever lived, no? Nag-edad siya almost 1,000 years na yan ang pinaka-longest. Makuha natin yan next tomorrow. Atin po yan ma-discuss, ano? So dito po ay mapapansin natin na there is a span of years na hindi po tayo nag-uusap dito ng ilang taon-taon lang, kundi mga taunan na si Seth ay hindi kagad yan magkaasawa. So ibig sabihin ay pinaiksi lang po ni Moses ang pagsulat niyan na dinirect niya na lang na si Seth ay nagkaroon ng asawa at nagkaanak siya. Hindi binanggit kung ilang taon si Seth nagkaasawa. So ibig sabihin, during that time, there's span of years na nagkaanak din si Adam ng babae. At yung nagkaanak ng babae na yon, yung babaeng anak ni Adam, ay siyempre ilang taon din yan. Hindi rin ibig sabihin na pagpanganak niya ay nagkaroon ng relasyon kay Seth. So that is a use of logic and reason na kung saan ay there's span of years na binabanggit po dyan sa kasaysayan na ito. Kaya atin pong binabalikan lang, at least ma-realize natin, okay, this is the way how human increase in the world. Kasi pinag-aralan po natin dito, biblical history. The biblical history, yung reality. The reality is, God allows that the son of Adam will also have a relationship with the daughter of Adam to replenish the earth, na punuin ang lupa. Pero mayroong distinction na kung saan ay dahil sa kasamaan ni Cain ay they are called the children of men or son of the flesh or children of the flesh. Sinusunod ang kanilang kagustuhan. So they are actually the wicked. Ngayon, ay para ma-solve po yan, nagkaroon ng children of God, which is through the descendants of Seth. Ngunit kalaunan ng panahon ay nagmingle. Kaya hindi mo na makilala yung lahi ni Seth ay nagmingle sa lahi ni Cain, kaya nagkaroon ng tawag na nais ng Panginoon na linisin. So there is a provision na I will clean the earth with a flood. Okay, so yan po mga kapatid ang mapag-aralan pa natin yan sa chapter 6. Ngayon, dito po ay and though the sentence of death pronounced upon him by his maker had at first appeared terrible, yet after beholding us for nearly 1,000 years of result. Imagine na edad po siya ng 930 years at namatay po siya, si Adam. So hindi rin po binanggit kung ilang taon si Eva namatay. Pero sa katotohanan ay alam natin may hangganan din, namatay din si Eva. Pero hindi po yan binanggit. Ang binanggit lang po dito sa Bible history ay yung mga lalaki. Ang malalaki po, yan po ang progenitor. Progenitor, ibig sabihin sila yung tagapagmana at tagadala ng lahi. Okay?
So pag binanggit po na progenitor, ang progenitor sana na tunay ang firstborn. Pero dahil sa hindi natupad, hindi sumunod, ay hindi po siya ang naging daluyan ng pagpapala. Kaya itong si Seth ay pinakilala na siya po yung umpisa ng lahi na kung saan ay nagkaroon ng pagtawag sa Diyos. Okay? So yan po yung kabahagi dyan sa kapitulong ito. Tingnan po natin ang karugtong nito. Sabi rito, Eve had faith that the liberator would come through Seth's offspring. So naniniwala si Eva, okay, ayon sa inspiration, that there is a hope sa pamagitan po ni Seth. Dahil wala pa siyang, ibig sabihin nito mga kapatid, ay binanggit dito si Cain, okay, unang anak. Ang pangalawa ay si Abel, okay. At tapos si Abel ay pinatay. So, nagkaedad si Adam 330 noong pinanganak niya si Seth. Pero hindi sinabi sa banal na kasulatan na within this span of years, imagine na ilang taon si Adam nung nagkaanak kay Cain at kay Abel. I-consider natin 'yan. Nagkaedad siya ng 330. Nagkaanak siya kay Seth. So ibig sabihin, there is a span of years wherein there is an possibility that Adam had daughters before. So yan po ay yung mga presumption yan na hindi po yan nasulat sa Biblia. Pero dito po ating mapapansin na paano dumami ang lahi. Okay, so yun po yung sa biblical history na there are presumptions that we can lean on na to prove that the existence of women, mga babae, ay naganap nga po. So yan po yung isa sa mga reasoning dyan na kung saan ay pinahintulutan ng Panginoon. The descendants of Seth, the children of God, and Cain's, the children of men. Yan po yung distinction na yung kay Cain na descendants, children of men. Yung descendants of Seth naman, the children of God. So there is a distinct separation. Okay. Where clearly differentiated since Enos. Pero na-differentiate po ito mula doon sa pagpanganak kay Enos. At mababasa po natin yan sa chapter 6 ng Genesis. And then the offspring of Cain were getting farther from God. But Seths were trying to come closer to him. Enoch was also part of the 7th generation since Adam, but his experience stunningly contrast with that of his cousin Lamech. Okay, so makuha natin po yan yung pagkakaiba ni Enoch at ni Lamech. Si Enoch dito na binabanggit natin ay ito na po yung lahi na kung saan ay mabuti. Okay? So, yung unang Enoch doon sa anak ni Cain, hindi po yun. Okay? Iba po yun. So, itong magdadala po ng lahi ng kabutihan na si Enoch nga po dahil sa pag-try ng lolo niya. Si lolo niya si Seth. Kasi si Enos ay nagkaanak din po ng kung atin pong pansinin dito sa okay, tingnan natin ha. Ito po yung chapter 5. Yung chapter 5 po dito ay sa Adam, nagkaanak po siya ng kay Seth. Verse 3 po yan. And then pagkaedad niya ng 800, marami na siyang anak, lalaki at babae. Okay? Sa verse 4. And then he lived 930 years old and died. Okay? At ito actually ay kasama po sa chapter 5. So I think we can deal with chapter 5 tomorrow, pero I'm just showing you
how it is actually being distributed or paano yan na tinala sa kasulatan na naging kasama po yan sa kasaysayan. So dito po sa uh, huling bahagi po nitong part 3 ng chapter 4, may mga question po dito para at least maalala po natin yung leksyon natin. Okay, una nitong question, why did Cain slew his younger brother? What are his motives? Ano kaya po mga kapatid yung motibo niya, no? Ano kayang nangyari? Bakit pinatay niya talaga si Abel? Ano pong sa kuha ninyo? Sa napansin niyo po sa ating napag-aralan? Ano kaya ang motibo niya? Bakit pinatay niya si Abel? Any idea? Nainggit po siya. Okay, inggit. Okay. So yun So yan po yung mga kapatid. Isa lang yun. Isa yun po yun sa pinaka kasi nainggit siya. Bakit? Kasi hindi pinansin ang handog ni Abel ay pinansin ng Panginoon. Nasunog yun. Ibig sabihin, it was actually acknowledged. Talagang tinanggap. Kaya nainggit siya, nagalit. Okay, so yun po, tugma po doon sa kanya. So, ang motive na sa pride po yun eh. Siya ang progenitor, ako ang firstborn. Bakit hindi tinanggap yung sa akin? So yun po mga kapatid, ang leksyon dyan na ang envy is actually the cause where you will fall. Okay. Cain, as the firstborn, should enjoy the blessings from his parents and the Lord. But they grew differently. What lesson could be learned from the life of Cain and Abel? Ano ang leksyon natin dyan na matutunan? The difference between obedience and disobedience po. Ayan, okay, very good. So yun po talaga, no? So pinapakita po lang dito na mayroon pong konsekwensya ang bawat ginagawa natin. Kung tayo mag-obey, there's life. But if we disobey, there's curse. Yan po ang pag-aralan natin. Why did Cain offer the fruit of his labor instead of following God's instruction? What lesson does it portray here? Ayan. Bakit yung offer niya ay fruits of his labor? Because Cain wants to offer that first fruit of his labor as a gift of God instead to follow the God's instruction. So parang sarili niya pong motibo. Okay. So sarili niya, gawa ko to eh. Dapat ma-appreciate ito ng Panginoon. parang kwan ba, yung makasarili, sarili niya, gawin ko to kasi gusto ko ma-please ang Panginoon. Regalo ito ng Panginoon sa akin, kaya pasalamatan ko siya. Pero ang tanong doon, sinunod mo ba? So yun lang ang maliit lang siya, no? Maliit lang siya. Maganda ang motibo sana ni Cain. Pero ang motibo niya hindi tugma doon sa nais ng Diyos. Oo, maganda yung pakay natin minsan. Kaya ang leksyon natin dito, hindi sa gaano kaganda, gaano ka devoted yung puso mo to thank the Lord, na gawin mo lahat para ma-please siya. Pero ang tanong doon ay, yan ba ay kalooban ng Panginoon? Yan ba ang gusto ng Panginoon? Kung hindi, labagayro ka pa rin. Ibig sabihin, hindi mo sinunod ang kalooban ng Panginoon. So katanggap-tanggap pa yan kung hindi kalooban ng Panginoon. So hindi. So we can learn from this lesson. Okay? In Micah 6:7 and Isaiah 1:11, what principle does it applies to worship that we can relate to the experience of ancient Israel? Okay, tingnan po natin. Micah chapter 6, verse 7, and then Isaiah, compare natin. Unahin natin muna yung Micah 6:7.
Nalulugod ba ang Panginoon sa mga libo-libong tupa o sa mga 10,000 ilog ng langis? Ibibigay ko ba ang aking panganay dahil sa aking pagsuway, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? Okay, makasarili. So, bagamat libo-libo yan ang ihandog mo sa Panginoon, kung yan ay mula sa sarili mo lang, ay ano pong mangyayari dyan? Ikumpara natin po doon sa Isaiah 1:11. So, tingnan natin kung anong mga prinsipyo po dito na apply natin sa worship. Ano sa akin ang dami ng inyong mga handog, sabi ng Panginoon. Puno na ako sa mga lalaking tupa na handog na sinusunog at ang taba ng mga tinatabang baka at ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at ng mga kambing na lalaki. Ayan. So, ito po ay mga prinsipyo. Ano pang prinsipyo dyan? Una, ay ang Panginoon ang may-ari. Okay. Bakit ibibigay mo pa yan kung sarili mo yan? Hindi ko kailangan yan. Kasi ako nga ang pinanggalingan yan eh. So, yun po yung prinsipyo. Na sabi ng Panginoon, hindi ko na kailangan yan. Ang kailangan ko yung pagsunod ninyo. Oh. Kung ito yung sinabi ko, sundin ninyo. Kahit ano pang maraming mga inihandog mo, anong mabuting ginawa ninyo, ay wala yan. Ang tanong ng Panginoon lang sa atin, sinunod mo ba ang sinabi ko? Ayun, ito ang paraan ng pag-worship. Sinunod ba ninyo? Ganon din po dito sa ating kapanahonan ngayon. Ang sabi ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. Okay, sinunod ba natin na we remember? Baka nakaligtaan natin at gumawa tayo ng masama o hindi na itik kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya malaki po talaga ang diferensya pag sinuway natin ang araw ng Sabat na nagkaroon tayo ng kompromiso na sabihin ng iba, sige lang, isang araw lang naman yan. Pero yan po ang umpisa ng paglugmok mo. Bakit? Sinuway mo ang Panginoon. So yun po mga kapatid ang leksyon dito. There's a principle na hindi po natin halimbawa, Panginoon, ngayon hindi ako magbibigay ng ikapo. Magbibigay na lang ako pag pinagpala mo na ako. Agay. Grabe ang mangyayari dyan. Yung prinsipyo kasi ng ibang tao, Panginoon, pagpalain mo ako. Pagpalain mo itong negosyo ko. Sa ngayon, hindi pa ako makapagbigay kasi magkuhan ako ng negosyo ko eh. Oh. Bagamat sabihin natin, Panginoon, magbibigay ako ng milyon-milyon kung pagpalain mo ako. Hindi kailangan ng Panginoon yan. Ang kailangan ng Panginoon yung pagtatapat mo. Ang pagtatapat mo na, Panginoon, kahit maliit ito, ipagkaloob ko sa iyo. Yun ang kailangan ng Panginoon. Kaya we need to learn from this na kung saan ay, Panginoon, pagpalain mo kami. Kasi ngayon gipit kami. Lalong magbibigay ka sana sa Panginoon. Kasi, bigay ng Panginoon yan. Sinusubukan tayo dyan. Ang loyalty natin sa Panginoon. Sinusunod ba natin siya? Yun po yung punto dyan. Now, we worship through giving. We worship Him because He gave blessing to us even in a small thing. Ayan po ang tinatanong sa atin. And then, sunod po dito, how could we explain the tragic crime that exists in the first human family, which was become a pattern of events in all generation? So ito po yung actually yung nag-exist sa first human family ay violation. So that pattern is actually reproduced in our time today. Kaya maraming nagva-violate. Kaya ang lesson dyan, are we to follow them or not? Yan po ang tanong dyan sa atin. So kaya personal siya. Okay? Next, how can we break this chain that connects to our blood and nature as humans? Sino ba ang maka-break niyan? Kaya ba natin? Yan ang tanong. Okay? Kung hindi natin kaya, who?
That's the time where Jesus offered, okay, come unto me. All ye have heavy laden, and I will give you rest. So yun po, yun po yung solusyon. Wala tayong kakayanan, Panginoon. Submit to the Lord. Submit to the Lord everything. Panginoon, wala po akong kakayanan. Kaya kayo po ang may aking pag-asa sa aking buhay. Kayo po ang mangusap. Kayo po ang magdala ng aking buhay. You control my life. Minsan mga kapatid, ang akusasyon pa natin sa Diyos, parang kontrolado lang yata ng Panginoon na. Parang may predestination yata yan. Ayun ang mga issue ng mga tao na God predestined you. You can be predestined na kung saan, ang sabi ng Panginoon, lahat ng mga sumusunod ay maliligtas. Predestination na yun. So, ang punto dyan, are you obedient? So, if you are obedient, then you are predestined to life. Yan po yung punto natin sa predestination. Hindi po tayo naniniwala na kahit masama at mabuti ka ay predestined ka na. That is wrong. Okay? Ang na-predestined ng Panginoon, yung gumagawa ng mabuti. Pag tayo po ay pag nasa kay Kristo, yan, predestined. Pag nasa kay Kristo ka, ibig sabihin, si Kristo ay namuhay sa iyo, then you can have eternal life. But if you have no Christ in you, no life. Okay, so God predestined, okay, in a sense that those who will be with Christ, nandoon kay Kristo, si Kristo nanahan sa kanila, then that's the time where life will exist in us. Ganon din po ang pagbigay ng Diyos ng Espiritu doon sa lupa, sa creation. Ay, kwan lang yun hinormal lang siya na tao. Pero pag walang Espiritu, wala pa rin po yan. Hindi maging kaluluwa. Okay? So, to break that chain that connects is actually Christ. Okay? Enoch had walked with God. How could we imitate his life where sin become rampant and its influence strong? Si Enoch kasi daily po ang communion sa Panginoon. Kaya we need to learn from the experience of Enoch na mapag-aralan natin yan sa chapter 5 and 6 na kung saan ay dyan po ay na-demonstrate na he walked with God and he no longer sinned by people because he was taken by God. Because si lolo niya, ang lolo niya si Seth ay talagang nag-try na maibalik sa tama ang gusot. Okay, so dito po nagtapos ang part 3 ng chapter 4 at we will be proceeding to chapter 5 tomorrow. At I think we can finish that one. Short lang po yung chapter 5. Part 1 and part 2 lang po yan. And then we'll proceed to the historical. Mas-shorten po siya. Sa time po paglapat po ng chapter 6 ay makuha na po natin yan, hindi na by chapter yung ating dealing, kundi by chapters. Ibig sabihin ay pangkuha na po siya. Maiksi na po yan. Dahil ito po yung partition actually ng kasama ng tao, especially sa history, ay chapter 12. Pag chapter 12 na po yan, ay by chapters na yung consideration natin. Hindi katulad sa atin ngayong pag-aaral na sa chapter 1 ay may part 1, part 2, part 3, part 4, or part 3. So yan po yung natin talagang fundasyon. Ang fundasyon po natin ay inano po natin by part para at least makuha po talaga natin yung talagang gist, yung laman ng mga chapters na nag-umpisa po sa kasaysayan ng human history. Okay? Any reaction? Any reflection po? Sa akin po muna, brother.
Yung reflection ko po is all about yung obedience and disobedience po sa ating Panginoon. Kasi totoo nga po na wala nang kailangan ang Panginoon. Hmm. Kahit anong gawin nating effort is hindi na uubra kasi nga lahat siya yung may kakayanan. Ang hiling niya lang is to obey Him and acknowledge Him sa Hmm. lahat ng mga ginagawa natin. Kailangan natin siyang i-acknowledge at sundin. Yun Hmm. lang po yung parang mabibigay natin sa kanya Hmm. dahil siya po yung iniisip natin na creator, siya po yung nag nag um, nagmahal sa atin ng una, yung parang ganun po. Opo. Okay. So, salamat. Okay. Ngayon, at dito po actually sa chapter 4, mapapansin natin na yung verse 24. Yung verse 24, yan po yung talagang parang kwan po siya naghiwalay ng children of men and children of God. Okay? So, two verses lang po yan, no? Naitala ni Moses na maiksi lang siya ng bahagi, ano? Mas mahaba yung kay Cain eh. From verse 1 to verse 24 ay patungkol kay Cain, no? Mahaba, no? Kasi nandun yung temptasyon, ay yung birth ni Cain and Abel. Tapos yung pangalawang part 2, yung part 2 natin ay yung nainggit po siya. Okay, nagkaroon siya ng galit at pinatay niya. Okay. So yan po yung part 2 at nandun yung curse. And then dito sa part 3 nating pinag-usapan, ito na yung dalawang verses lang, no? Dalawang verses lang siya that it will actually break the chapter 4 na ang unang verses 1 to 24 ay puro kasamaan po yun. Kasi naitala yung kasamaan at lumala yung sitwasyon ng buhay ng tao. Ngayon, itong verses 25 at saka 26, tandaan natin, ito po yung parang nagkaroon ng laman. Bakit po? Nandyan po yung descendants ng mga mabuti. Okay? Diyan po yung pundasyon ng children of God. Kasi si Manabi po diyan, noong ipinanganak si Enos, diyan po nagumpisa na ang mga tao nagtawag sa Panginoon. So, it is actually the turning point of the evil that had been done, okay, by Cain. Now, through the descendants of Seth, na nanganak po siya, at nagkaroon ng pagtawag muli sa Diyos. Yan po yung transition na ibabalik po ang pagpapala sa bayan ng Diyos. Okay, yan po yung leksyon natin dyan actually. Okay, so wala na po. Sister Nemfa, sige po. Okay, good morning po everyone. Kuya, please allow me to read what I have read here in Patriarchs and Prophets. It takes 3 minutes kaya kasi maganda po itong reflection nito sa about Cain and Abel. So please allow me kuya po, medyo matagal pero maganda po ito. Sabi po dito sa Patriarchs and Prophets, page 72, paragraph 5. Cain and Abel represent the two classes that will exist in the world till the close of time. So, ibig sabihin, it is continuous po yung two classes of people until the close of time. One class availed themselves of the appointed sacrifice for sin, and the other venture to depend upon their own merits. So there is a sacrifice without the virtue of divine meditation, and thus it is not able to bring men into favor with God. It is only through the merits of Jesus that our transgressions can be pardoned. Those who feel no need of the blood of Christ, who feel that without divine grace, they can, by their own works, secure the approval of God, are making the same mistake as did Cain. If they do not accept the cleansing blood, they are under condemnation. There is no other provision made whereby they can be released from the thraldom of sin. So, di ba? Ang ganda po nito.
Sa paragraph, continue po tayo, Kuya. The class of worshippers who follow the example of Cain includes by far the greater portion of the world, for nearly every false religion has been based on the same principle that man can depend upon his own efforts for salvation. It is claimed by some that the human race is in need not of redemption but of development, that it can refine, elevate, and regenerate itself as Cain taught to secure the divine favor by an offering that lacked the blood of a sacrifice. So this expect to exalt humanity to the divine standard, independent of the atonement. The history of Cain shows what must be the result. It shows what men will become apart from Christ. Humanity has no power to regenerate itself, and it does not tend upward toward the divine, but downward toward the satanic. Mhm. Okay? Christ is our only hope. There is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Neither is there salvation in any other. True faith sa 73.2 po. True faith which relies wholly upon Christ will be manifested by obedience to all the requirements of God. From Adam's day to the present time, the great controversy has been concerning obedience to God's law. In all ages, there have been those who claim a right to the favor of God even while they were disregarding some of his command. But the scriptures declares that by works is faith made perfect, and that without the works of obedience, faith is dead. That is James chapter 2 verse 20. That is James chapter 2 verse 22. He that professed to know God and keepeth not his commandment is a liar, and the truth is not in him. Amen. Okay, so yan po mga kapatid, no, ang ganda ng reflection ng doon sa Patriarchs and Prophets. Actually, yan po talagang pinagkunan din natin ng mga prinsipyo na kung saan ito po ay nakatala sa Spirit of Prophecy. Kaya pasalamat po tayo na meron tayong Spirit of Prophecy to clear the issues na kung saan ito po yung ating pag-asa na hindi po natin makakaya. Kahit anong sabihin natin, we have done millions of ways to save ourselves, but we cannot develop, improve yourself unless there is power that will degenerate or generate in our lives. Okay? So salamat sa participation. Nagsubra po tayo. Sorry po talagang nag-exceed po tayo sa time natin. At bukas maiksi lang yung po natin, yung study natin na chapter 5. Kung maka-extend tayo ng konti doon sa chapter 6, then we can do it tomorrow. And then sa sunod na may dalawa pang araw matapos natin yung flood, and then sunod na po yung mga by chapters na po yun, kasi yun na po yung mga events na kasama na po yung pag-separate ng language o different languages na doon na po natin matalakay, no? Baka next week na po yun. So antabayanan po natin mga kapatid yung patuloy na pag-aaral po natin sa biblical history, dealing with the book of Genesis, na ito po ay inumpisa natin sa mga basic na foundation ng kasaysayan po ng tao dito sa sanglibutan. Okay, so let's all kneel to thank the Lord for today. Okay, let's pray. Our dear and kind lovely Father, thank you so much for giving us time and the extension of time, oh God, to deal with this very important subject, because we have seen that this is where the pivotal of all things that happens in the history of human beings. That through the entrance of sin, it was magnified that sinfulness is deadly and dangerous. That if we disobey your commands, then we will reap the consequences.
And so we ask, oh God, that may you generate in our lives the power that will create in us a newness of principles that is where your lives will be manifested in our lives, that we can reflect your character because you are the only and the sole solution for every events, every wickedness that happens in our lives, oh God. May you create in us a newness in life, that daily we can be a part of your recreation, that when the time comes for the harvest, we will be ready and we will be found worthy to be called faithful, and we will live eternal life. Thank you so much, oh God, for this truth. Thank you for everything. May you bless each one of us as we follow on with this series of studies, that we may understand the origin and the progress of human history. Thank you for accepting us and for the assurance that you will hear and you will prosper your people now and forever, because of Jesus' name. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Amen Amen. po. Maraming salamat po. God bless. Thank you po, brother. God bless. Okay, God bless. Bye-bye. Bye. Thank you. Sister Laila, God bless you. Yes po, thank you po. God bless everyone po. God bless po. Okay, bye-bye.